Political harassment. Yan po ang sigaw ngayon ni Vice President Sara Duterte matapos pangalanan ni Jimmy Guban ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at ang asawa niyang si Mans Carpio sa illegal na droga. Pakinggan po natin ang statement ni VP Sara. Ito ang pangalan ni Kong Pulong at ni Attorney Mans sa issue ng pagpupuslit umano ng 6.8 billion pesos na drug shipment ng Flood Philippine. Ma'am, ano po yung reaction niyo dito? Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Mans Carpio, na kung ano yung sa kanya na issue, ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Makikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano yung dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Reaction ko lang po sa ilang mga sinabi ni VP Sara. Sabi niya political harassment daw at political attacks ay nagsimula nung siya ay mag-resign sa DepEd. Sino po ba ang nag-umpisang umatake? Hindi po ba si VP Sara? Mula nung siya ay mag-resign sa DepEd at manggaling siya sa Germany, hindi po ba puro pagbabatikos, puro reklamo, ang mga binitawan niyang atake kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito? Hindi ba siya ang nag-umpisang magsalita, nag-umpisang bumanat at atakihin ang mga government officials natin at ang mga sanghay ng gobyerno? Bakit lagi na lang ganun? Kapag sila ang umatake, okay lang. Pero pag ibinalik mo sa kanila, sasabihin nila political harassment, political attacks. Kaya nakikita natin itong kampo ni Duterte. Kapag sila ang bumanat, kung paano nila siraan, batikusin, at akusahan si President Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang. Hindi po ba sa kanilang mga maisog rally, nagiging personal na nga ang banat nila kay President Bongbong Marcos? May narinig ba sila kay President Bongbong Marcos? Hinayaan lang sila magsalita na magsalita. Dahil syempre meron po tayong freedom of speech and expression na kahit na sobra na, madalas below the belt na ang ginagawa ng kampo ni Duterte, katulad ng kanyang mga vloggers at mga star witness daw, na pati ang mga nananahimik na anak ng first couple ay idinadamay sa mga banat nila? May naririnig ba sila? Sino ba ang nag-umpisa ng political harassment na yan? Hindi ba panghaharas yung ginagawa nila sa kanilang mga rally? At kung ano-ano ang sinasabi ng kanyang mga alipores tulad ni Harry Roque, ni Glenn Chong, ni Vic Rodriguez, ni Trixie Cruz Angeles at kung sino-sino pa? Correct me if I'm wrong, yung bang ginagawa ng kampo ni Duterte ay hindi political harassment? Yung pinipilit nila yung issue na drug addict ang ating presidente, hindi ba political harassment yon? Dahil gusto nilang ibagsak si PBBM at iupo si Sara Duterte. Ano ba ang nangyayari? Puro palpak lahat ng kanilang gimmick. Ngayon balikan sila ng mga taong wala namang kinalaman si President Bongbong Marcos. Sasabihin nila political harassment. Sabi pa ni VP Sara, wag daw nating kakalimutan na ang totoong problema ng bayan ay ang kahirapan at ang mahal ng bilihin. Hindi po natin talaga nakakalimutan yun. Yun po ang isa sa problema ng bayan. Ang kahirapan, ang mahal ng bilihin, at hindi rin natin dapat kalimutan itong problema ng pamilya Duterte. Kaya huwag sabihin ni VP Sara na huwag natin kalimutan ang mga problemang yan. Yes, hindi po natin nakakalimutan ang taas ng bilihin,
ang kahirapan na kahit na sinong presidente, kahit yung ama niya na 6 na taon na upo bilang presidente, ay wala din naman nagawa para iangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap na kababayan. So totoo po yan. Hindi po natin dapat kalimutan. Pero itong mga lumalabas na expose ay hindi rin natin dapat ipagwalang bahala dahil mabibigat po yan. Ngayon, kung yung mga akusasyon nila kay President Bongbong Marcos, pilit nilang idinuduldul sa isipan ng taong bayan. Ano ang gusto ni VP Sara? Huwag natin intindihin na parang deadman lang tayo sa mga expose ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto na hindi tayo dapat maniwala. Pero ang gusto nila, paniwalaan natin yung sinasabi nila na drug addict si President Bongbong Marcos. Ganun ba yun? Eh di ba? Kilala tong grupong ito bilang one-sided. Sila pwedeng gawin. Pero kapag iba ang gagawa sa kanila, political harassment yan, political attacks yan. Kami lang ang dapat umatake sa gobyerno. Kami lang ang may karapatan mangharas ng mga government officials, mangharas kay President Bongbong Marcos. Kayo, tahimik lang kayo. Huwag kayo magsasalita ng kahit ano. Tanggapin nyo lang ang ginagawa namin sa inyo. Ganun ba ang gusto ng kampo ni Duterte? Pero siyempre ito pong akusasyon na to na inilabas ni Jimmy Guban ay itinanggi na po ni Representative Pulong Duterte. Which is natural lang yan. Alangan namang umamin sila sa publiko na totoo yung sinabi ni Jimmy Guban, na totoo yung sinabi ni Colonel Asierto. Kaya ang mas maganda niyan, magsampa na kagad ng kaso. Kung talagang may ebidensya si Jimmy Guban at si Colonel Asierto, kasuhan nyo na po. Ito na po ang pagkakataon. Dahil sinabi nga ni Jimmy Guban na nung panahon ni Duterte, hindi ka pwedeng maghabla. Dahil talo ka sigurado. At sinabi nga ni Guban na ito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, pwede na po. Pwede nang ihabla ng walang takot. So, gawin nyo na po. Huwag na po nating patagalin. Para namang in fairness, itong kabilang side ay maipagtanggol naman nila ang sarili nila. Totoo ba o hindi na sila ay dawit doon sa sinasabi ni Jimmy Guban at totoo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto? Sana huwag na lang puro hearing sa Senado, hearing sa Kamara, tapos pagkatapos noon at meron na naman bagong issue, makakalimutan na itong mga pinag-usapan na to. The people has the right to know. Totoo ba yung mga akusasyon sa mga Dutertes? Ako ang personal take ko lang nito, karma po itong umabot sa pamilya Duterte. Nakita nyo na yung mga banat nila kay President Bongbong Marcos? Sunod-sunod po yan. Walang humpay, walang tigil. Eh ano ang nangyayari ngayon sa kampo nila? Pansinin ninyo. Sunod-sunod, sabay-sabay ang kamalasan. So dapat maging patas tayo. Kung political harassment or political attacks ang sinasabi ni Inday Sara, dapat aminin din nila na sila ang nag-umpisa ng harassment and attacks laban sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Ngayon, kung sino man sa dalawang kampong ito ang may mga konkretong ebidensya, maghain po ng kaukulang demanda. At doon po natin malalaman kung alin sa mga akusasyon na yan ang totoo or haka-haka lamang at hearsay. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.